Pero nag-issue po ngayon ng directive ang liderato ng MILF na talagang nagsasabi pinagbabawal na ang kahit anong dealings muna sa Office of the President sa OPAP at pinagbabawal muna yung pagpapatupad ng decommissioning of arms. Balik puto ka na ba sa Mindanao? Garapalan na po dyan sa MILF. Hindi ho katulad noong namumuno pa si Pangulong Duterte na matindi ho ang respeto sa kanya. Nakikita si Pangulong Duterte, strong, independent leader. Si Marcos Jr., nakikita ho ng mga taong bayan ay weak leader. Po, Senator Robin Padilla ay lahat ng public at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Oo, ayan nga po mga kabit. Talagang tutol na tutol itong si Aling Claire Castro sa ipinasa sa batas ni Senator Robin na magkaroon ng drug test sa lahat ng tauhan ng gobyerno. Sa ikinikilos nga nitong si Aling Claire, mga kabit, isa lang ang motibo nito. Isa lang ho ang motibo niya. Ayaw niyang malaman ng taong bayan ang katotohanan sa mga naglilingkod nga dyan sa gobyerno kung sino-sino ang mga positibo sa paggamit ng droga. Isa ka rin ba dito, Aling Claire? Isa ka rin ba tulad ng amo mong si Marcos Jr.? Tanong lang. Tanong lang ho. Kaya ba rumibat ka dito kay Senator Robin? Para pagtakpan mo na naman si BBM. Para pagtakpan mo na naman yung amo mo. Para hindi nga naman makapag-hair follicle test. Kahit saan naman ngayon, merong drug test. Papasok ka ng trabaho, hahanapan ka ng NBI at kailangan mong magpa-drug test. Kaya dapat pati ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga kapatid, karapatan ng taong bayan na malaman natin ang katotohanan kung gumagamit ba ng mga ipinagbabawal na gamot ang mga tao dyan. Diba? Sinabi mo pang wala sa konstitusyon ng ating batas ang drug test sa bawat nagtatrabaho sa gobyerno. Pero yung ginawa ng amo mo kay Pangulong Duterte, hindi niya ba naisip na wala rin yun sa konstitusyon ng ating batas ang pagpapadala sa ICC? Hindi naman tayo membro ng ICC. Ganoon din dito kay BP Sara, mismong Supreme Court, talaga namang tutol sa pagpapa-impeach sa kanya. Pero ipinagpatuloy pa rin na ipagpatuloy pa rin ang pagpapa-impeach sa kanya. Ang complaint laban sa kanya. Diba gano'n naman talaga itong mga katiwali ni Marcos Jr. Pero ngayon mga ka-update, nagtutulak ng pagkakaroon ng mandatory hair follicle test o drug test nga itong si Senator Robin. Tutol. Defensive ho itong si Aling Claire Castro. Diyan pa lamang sa sagot ni Aling Claire, mga ka-update, pinapakita ho talaga nilang siya at ang amo niya gumagamit ng alam nyo na. Diba? Tsaka hindi lang yan ang pag-uusapan natin, mga ka-update. Mainit-init din ho kasi ito. Si Magalong, mga ka-update, mukhang na-butthurt dito kay Goma. Matapos niyang sabihang makapal ang mukha niya at di umano dinadamay lahat ng kongresista sa pagnanakaw o pagkukurakot dyan sa flood control project ni Marcos Jr. Kaya mga updates, simulan na ho natin. Pero bago ho yan, isang like, isang share, isang subscribe, malaking tulong na ho yan. Nagsalita si Leyte Representative Richard Gomez sa isang nagmamalinis umanong mayor. Ayon kay Gomez, hindi na siya nagulat na inaakusahan ng alkaldeng ito ng korupsyon ang mga kongresista. Kung may problema raw ang mayor sa isang congressman, order niyang idamay lahat. Dagdag pa niya, mas dapat daw unahin ng mayor ang mga problema sa sarili niyang lungsod. Sabi pa ng kongresista, mahiya ka naman. Hindi man pinangalanan, matatanda ang pinuna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga mambabatas.
na pumalakpak sa sona ng Pangulo nang banggitin nito ang manumali umanong flood control projects. Sa panayam kay Magalong, sinagot nito ang patutsada ni Gomez. Ay, sa tingin ko siguro baka ako yung tinutukoy. Kaya nakakalungkot lang. Magkaibigan kami. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. O ayun nga mga katiba, naririnig naman po natin at sa itsura nga nitong si Magalong na nasasaktan siya. Nasasaktan ho siya dahil di umano kaibigan niya nga pala ito, si Richard Gomez. Diba? Ngayon, kung sino-sino nga raw daw po ang idinadawit ni Magalong, ba't hindi niya nga naman trabahuhin ang nasasakupan niya? Hindi yung nag-iingay lamang siya. Diba? May punto naman po dito si Goma dahil kung sino-sino nga namang kongresista ang binabanatan niya, mga ka-update, wala pa naman tumutumpak sa mga pinagdadadaktak niya. Pakinggan naman po natin itong naging pahayag nga ni Spokes Harry Roque patungkol sa pagkakagulo o giyera sa Mindanao. Ayan mga kapatid, simulan na rin ho natin to. Magandang umaga sa inyong lahat. Kalagitnaan po ng linggo, Miyerkules at naririto na naman tayo sa ating Spokes Hour. Mamaya po inaasahan natin na bibisita uli si Kitty, mga bataan, pero parang hindi pumasok sa kanyang isipan yun, no, na meron siyang kahit anong sense of importance. No? Ordinaryong-ordinaryo ang kanyang dating, pagamat hindi naman niya kasalanan na maganda talaga siya. At syempre, naintindihan ko yung mga pagsubok na dinadaanan niya, nag-aaral sa isang dilawan na eskwelahan, pero syempre, she's standing her ground. No? Dahil ang sabi nga niya, thanks to her mom, si Ma'am Hanilet, talagang pinalaki siya na matapang at buong loob na humaharap sa lahat. No? Maski yung mga ayaw ng tatay, dahil naman natin, karamihan talaga ng mga eskwelahang katoliko ay hindi mahilig sa mga Duterte, gaya ng UP na siyang pinanggalingan ko rin. No? Anyway, abangan po natin ang briefing ni Kitty. Sigurado po yan, mamaya, ang sorpresa ay hindi natin alam kung makakasama sa briefing si VP Sara. Pero sana nga makasama siya dahil sasabik na rin tayong makita si VP Sara. Alam niyo po, walang plano na pumunta dito si VP Sara nung una kasi nga merong impeachment at ang buong akala niya matutuloy naman yung impeachment na yan. Talaga namang God is good at pinigil na yung impeachment na yan sa pamamagitan ng Korte Suprema. At sa tingin ko, wala namang mangyayari dyan sa motion for reconsideration na hinain na ng Korte Suprema kasi nga ang Korte Suprema na nagsabi na immediately executory ang kanyang desisyon at saka unanimous decision pa yan. Dalawang hindi nakaboto, isa na on leave at isa na nag-abstain po, no? Pero hindi po siya kumontra. So kaya naging unanimous yung decision na yan at sa tingin ko, wala na talagang magagawa. Hindi na mababagay ang decision na yan dahil gaya nga nung paglinaw ng spokesperson ng Korte Suprema nung nagbigay ng fake news itong antivirus na meron daw mga pagkakataon na embank ay bumabaliktad, hindi naman pala embank decision yon. Yan ay isang desisyon na isang division na nabaliktad ng embank. Talaga naman pong kapag ikaw nag-move for reconsideration sa isang decision ng embank, yung nasa isang decision ng division, yung embank ang magdedesisyon. Ganun po talaga ang patakaran. So abangan po natin ang kanilang ulat. Pero ngayon po, pag-usapan po natin ang isang nakakabahalang balita. Hindi yung siguro napansin kasi tayong mga taga-Luzon parang ang layo-layo ng Mindanao. No? Pero kailan lamang talagang napakatindi ng putukan siya sa Mindanao sa panig ng MILF at ng gobyerno. At ako naman, I am giving credit to President Duterte kasi nga siya ang kauna-unang presidente ng taga Mindanao. Alam niya ang ugat ng problema. Paulit-ulit na sinasabi niya na kaya pumutok ang problema sa Mindanao na nagnanais ng independensya ang ating mga kapatid na Muslim ay dahil dun sa social injustice na dinanas ng ating mga kapatid na Muslim mula pa noong panahon ng Espanyol. Kasi mga panahon ng Espanyol, hindi naman nila talagang tuluyang nasakop yung Mindanao. No? Pero pinagkakakinabangan nila yung tanging yaman ng Mindanao na nangyayari hanggang ngayon. Talaga naman po ang Mindanao ang talagang pinagkukuhanan natin ng ating mga tanging yaman na ginagamit natin for export. Kasama na dyan yung all precious na nickel, no? Ginagamit ngayon para sa mga baterya, para sa mga e-vehicles. Lahat naman po yan, karamihan na galing sa Mindanao. At ngayon,
bukod pa sa Benguet na alam nating vegetable garden natin, talagang ang Mindanao ay nagiging food basket ng Pilipinas, no? At sa panahon ni Duterte, at least nagkaroon ng partial solution dun sa social injustice pagdating sa budget, nabigyan ng mas malaking budget. Siguro pinakamalaking porsyento ng budget ang naibuhos sa Mindanao ng isang Mindanao na naging presidente. At ang naging resulta dyan, yung dati-rate na pinakamatinding pagkagutom sa Mindanao, bagamat meron pa rin mga areas talagang matinding pagkagutom, naibsa ng bahagya. At dahil din po dyan, nagkaroon ng mas malaking boses sa mga Muslim na kapatid natin. No? At pinatupad ni Tatay Digong talaga yung kasunduan na pinasok ni dating Presidente Noynoy Aquino. No? At kasama na nga po dyan yung pagbibigay ng mga livelihood assistance, yung dapat na pagbubuo ng BARM Parliament na nangyari po sa termino ni Tatay Digong, bagamat hindi po nagkaroon ng eleksyon at nagkaroon ng appointive members ng Parliament sa panahon pa ni Tatay Digong. No? At nagkaroon din po ng mga appointive members sa panahon ni nagkamali ako. Yung appointive members to Parliament ay dito na sa panahon ni Marcos Jr. Stand corrected po. No? Pero siyempre, yung usapin para nga mapospon yung eleksyon at magkaroon na lang ng appointive, yan po yung nangyari sa panahon ni Tatay Digong. Kasi nga, dapat nagkaroon ng eleksyon nung panahon pa lang ni Tatay Digong, kaso ang argumento naman ng BARM hindi pa sila handa para magkaroon talaga ng eleksyon at nagkaroon po ng mga appointive ng mga members of parliament. No? At sila nga po ay na-appoint nung panahon na ni Marcos Jr. Now, sang-ayon po doon sa kasunduan na yan, merong step-by-step na dapat gawin. At ang pinaka-crucial na hakbang ay yung tinatawag na decommissioning. Bakit po yan ang pinaka-crucial? Bakit yan ang pinaka-importante? Diyan po dapat na ibababa ng MILF ang kanilang mga sandatang pandigma. Ibig sabihin, ito na yung sinyales na baka tunay nang makamit ang katahimikan sa Mindanao dahil sinusurrender na ng mga mandirigmang MILF ang kanilang mga armas at sila ay sasapi sa PNP na magiging assigned dyan sa BARM. So napaka-importante po nitong stage nito dahil ibig sabihin wala nang putukan dapat kung isusurrender ang mga armas. Pero nag-issue po ngayon ng isang directive ang liderato ng MILF na talagang nagsasabi pinagbabawal na ang kahit anong dealings muna sa Office of the President sa OPAP at pinagbabawal muna yung pagpapatupad ng decommissioning of arms. Kaya nga ang tanong natin, balik putukan na ba sa Mindanao? Now, alam nyo kasi, para maintindihan ninyo, kinakailangan talaga taga Mindanao ka para maintindihan mo na hindi magkakaroon ng kapayapaan dyan sa Mindanao kung hindi mo talaga iwawasto yung social injustice na dinanas ng ating mga kapatid na Muslim. Tapatan lang, sa panahon ng mga Espanyol at mga Kastila, inapi talaga mga Muslim. Kinonsidera sila dahil hindi sila mga Kristiyano na para silang mga anti-Christ, hindi nila maintindihan yung pananampalataya, talagang kinonsidera sila na mga kalaban at yung mga Amerikano, kinukonsider pa silang mga uncivilized. Ako po'y gumawa ng isang artikulo tungkol dyan sa Miangas Island, Las Palmas Island, dyan sa malapit lang sa Jensan. At ang description ng mga Amerikano sa mga nakita niyang mga inhabitants doon, mga taong mga Mindanao, ay semi-insane, semi-sick individuals speaking of Spanish and Bisaya. Tingin ko, tsabakano po yun, no? ang kanilang sinasabi. Ganyan pong paningin ng mga sumakop sa ating mga dayuhan na parang hindi sibilisado yung mga taga Mindanao. Kinalimutan nila na mas matanda pa ang kultura at kasaysayan ng mga taga Mindanao dahil habang namang nasa kuweba pa yung mga tao sa Europa at wala pa namang Amerika noong mga panahon na yon, ay meron ng umusbong na sibilisasyon dito sa lugar natin. Malaya tayo nakikipagkalakalan at talagang buong buo ang organisasyon ng kung hindi man tinatawag na estado, mga political entities na namumuhay na mapayapa na nangangalakal at ang pangunahing bansa na kung saan sila nangangalakal ay siyempre bansang India, bagamat nandyan din ang bansang India. China at India. Ang problema po, meron akong papel na sinusulat ngayon, no? Para isang konferensya. Ang topic ano daw ang mga kontribusyon ng Asia sa international law. Kapag sinabi mo ano ang kontribusyon ng Asia ng international law, para bagang hindi nagsimula sa Asia ang international law. Paninindigan ko, mas matanda ang sibilisasyon ng Asia,
Kaya kung meron tayong international law, diyan ay dahil sa Asia at hindi dahil sa mga puti. In any case, yan po ang pinamulan nung injustice laban sa ating mga kapatid na Muslim. Hindi sila tinatrato ng mabuti ng mga nanakop na mga dayuhan. Sabi ng mga Amerikano, semi-insane at semi-sick daw ang mga taga Mindanao. Totoo po yan ha. Yan ay sinurat ng isang naging Governor General ng Amerika na dumayo nga doon sa Mindanao. Nakita niya ang Jensan at nakita niya yung isla ng Las Palmas. Now, dahil ganyan nga ang pagtrato nila, nung nagkaroon tayo ng kalayaan, siyempre may bias pa rin tayo. Bias dahil unang-una, malayo sa Kapitolyo ng Pilipinas, sa Maynila, ang Mindanao. Pangalawa, dahil nga hindi nakapasok ang mga dayuhan dyan na tuluyan, gaya ng sila nakapasok sa mga isla ng Luzon at Visayas, siyempre, mas mahirap ang kondisyon sa lugar ng Mindanao. Gaya ng Palawan, dati-rate, ang Mindanao ay tinatawag nating last frontier kasi ito ay hindi pa talaga completely napasok ng mga dayuhan na sumakop sa atin. So it is virgin territory. At dahil virgin territory, hindi masyado nararamdaman ang presensya ng gobyerno, kulang ang budget na binubuhos sa Mindanao, at siyempre dahil dyan, mas matindi ang kahirapan dyan sa Mindanao. Now, 6 na taon ni Digong, taga Mindanao, bahagyang naiwasto po yung injustice na yan. Binuhusan ng pondo ang Mindanao, at bagamat ang peace process ay nasimulan ng Noynoy Aquino, pinatupad ng kontodo naman ni Tatay Digong ang peace process na yan. At hinayaan na mabuo ang BARM maski wala pang eleksyon. Nagkaroon nga ng mga appointments dahil naintindihan naman niya na napakahirap magka-eleksyon matapos ang COVID dahil hindi naman sapat ang panahon ng paghahanda ng mga dating mandirigma na ngayon po ay nakaupo sa BARM. So lilinawin ko po, nung panahon ni Tatay Digong, yung mga appointive officials ng BARM ay liderato ng MILF. Bakit? Kaya naman kasi nagkaroon ng usaping kapayapaan dahil din sa MILF. At ang talagang aktibo sa armed struggle laban sa gobyerno ng Pilipinas sa mga panahon na yon ay MILF. Ang MNLF ay bagamat nandiyan pa rin sila, tapatin natin na talagang medyo matatanda na yung mga mandirigma ng MNLF at meron silang sariling naging usapan doon sa panahon ni Presidente Marcos. Kaya nga lang, hindi natigil ang labanan ng panahon ng MNLF dahil bagamat sila ay nakipagkasundo sa gobyerno, nabuo naman itong MILF at dahilan kaya nagpatuloy pa rin ang labanan sa Mindanao. Now, sa panahon ni Tatay Digong, anong ginawa niya? Pinatupad niya yung agreement. Nabuo ang BARM. Nagkaroon ng Murad bilang head ng BARM, nabuo ang gobyerno ng BARM, nagkaroon ng seat of government ang BARM, at naghanda na para sa eleksyon. At siyempre, gumana rin yung gobyerno ng BARM bagamat wala pang mandato galing nga sa taong bayan. At ang dahilan naman dito, ito'y masalimuot talaga yung desisyon kung mag-eleksyon o hindi at nanaig in the end yung na wag muna mag-eleksyon, kasi nga wala pang sapat na panahon na ipakita ang kakayahan ng mga dating mandirigma na iniluklok ni Tatay Digong sa pwesto sa BARM. At bakit naman hindi niya iluluklok ang mga MILF? Yun nga po, sila yung umupo sa usaping kausapan. Sila magpapatupad nung kasunduan para kapayapaan. So natural, sila yung iluluklok doon. At kaya naman humingi sila ng panahon para bago magkaroon ng eleksyon, bagong-bago kasi sila Tapatan na, mandirigma sila. Talagang hindi nila alam kung paano magpatakbo ng gobyerno. Pero marami naman tumutulong sa kanila. Nandiyan na yung gobyerno ng Pilipinas, nandiyan ang civil society at maniwala kahit hindi, nandiyan na yung iba pang mga Muslim na bansa, hindi lang sa Southeast Asia, kundi sa buong mundo kasama na ang Middle East. Kaya nga po ang prospects ng Mindanao at ng BARM, napakaganda ng prospects kasi yung tanging yaman. Diyan for instance sa Maguindanao, no? Yung Lagwasan Marshland kung saan talaga namang magsisindi ka lang ng apoy sa tubig, aapoy na yan, prueba na napakadaming natural gas dyan sa Lagwasan Marsh. Pero dati-rati kasi, no man's land ng Lagwasan Marsh dahil nga sa labanan. Ngayong mapayapa na, abay marami ng mga kumpanyang Arabo dahil sila ay kapwa pananampalataya ng mga kapatid ng Muslim na nagpahiwatig na handa na silang pumasok upang magkalap at maghanap ng tanging yaman ng mapakinabangan naman ng BARM. Ang aking prediction nga, kung tuluyan ng magiging payapa ang Mindanao, talaga pong mas mabilis pa ang economic development ng Mindanao kaysa sa Luzon. At Mindanao ang magiging dahilan kung bakit ang Pilipinas ay magiging middle income country.
isang goal na hindi pa natin nararating dahil nga palpak ang Marcos administration. Pero anong nangyari sa peace process? Binaboy ni Marcos Jr. Alam niyo po, siguro mahigit 22 ang naalala kong meetings na inupuan ko nung panahon ni Tatay Digong. Kasabay ng Tell the People, nagkakaroon ng special meeting na humaharap si Tatay Digong sa liderato ng BARB sa pamamagitan ni Chairman Murad at saka yung mga politiko. Bakit palaging kinakailangan ko usapin ng politiko? Kasi yung politiko ang nagiging kalaban ng MILF. Bakit? Kasi tandaan nyo, ang MILF, mga rebelde. Ang mga politiko, yung mga royal family, sila yung mga halal na opisyales. So siyempre, matindi yung tensyon sa panig ng mga halal ng taong bayan at yung mga mandirigma na nailuklok sa pwesto na walang mandato sa taong bayan. Napakahirap po talaga at talagang hindi ka po pwede pumanig kahit sino dyan dahil ang sabi nga ni Tatay Digong, we are here to face a historic injustice against the peoples of Mindanao. So kung kinakailangan talaga na panandalian na wala munang mandato mga namumuno sa BARM at bigyan na muna natin yung mga rebeldeng pagkakataon na magkaroon ng kakayahan para mamuno, handa naman siyang gawin at ginawa niya yan. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon wala pang eleksyon sa BARM. Dahil nga pinagbibigyan natin yung mga dating rebelde na wala namang kinalaman pagdating sa governance na magkaroon ng karanasan na maging leaders sa kanilang lugar. No? So, paano binaboy ito ng Marcos Jr.? Well, unang-una, binaliwala ni Marcos Jr. ang BARM. Anong unang nangyari sa panahon ni Marcos Jr.? Si Chairman Murad na pinagkatiwalaan ng lahat ni Presidente Duterte, ng mga MILF, at pati na ng mga royal families, dahil ang mga royal families at mga politiko ng Mindanao ay umupo naman para makipag-usap kay Chairman Murad. Tinanggal sa pwesto. Well, nagkaroon na lang ng usap-usapin na kunwari nag-resign para maghanda para sa eleksyon pero nang inoffer na ibalik siya sa parliament, humindi na si Murad. At ang masakit, ang ipinalit kay Murad hindi nanggaling sa hanay ng MILF. Kumbaga, yung Murad, talagang linagay siya dyan bilang representante ng MILF dahil pinagbibigyan nga natin yung mga mandirigma na matikman kung paano mamuno at ihanda sila sa pamumuno matapos ang eleksyon. Tinanggal unceremoniously at ang inupo isang tao na ayaw naman ng MILF. Alam nyo, step-by-step procedure talaga yung proseso ng peace process. Bago tayo makakarating dyan sa decommissioning of arms, dapat nakuha na natin ang kumpiyansa ng MILF na tapat tayo na ibibigay natin ang mga pinangako natin, kasama na dyan yung mga tulong sa kabuhayan para sila naman ay makaangat sa kagutuman. Yan ang dahilan kung bakit napakalaki ng budget na binibigay sa BARM, lalong-lalo na nung panahon ni Tatay Digong. Pero parang nabaliwala yung mga pangako dahil ang reklamo nila laban dito sa mga nagpapatupad ng peace agreement at unfortunately si General Galvez ay nanilbihan din nung panahon ni Tatay Digong ay hindi raw tumutupad sa mga pangako, lalo na yung pangako na kabuhayan. Ibig sabihin, usaping pondo pa rin yan. At ang marami nagsasabi na talagang parang mas pinaburan ng Malacanang through OPAP at saka ni Sap Lagdameo, kasi si Sap Lagdameo taga dyan sa Mindanao, so siya ang kumbaga tinalaga ni Presidente bilang talagang representante dyan sa BARM, mas pinaburan nila ang mga politiko. Bagamat, yun nga po, no, sumunod naman sila dun sa kagustuhan ng MILF na i-postpone muna ang eleksyon. Ang problema, ang inupo naman sa BARM, hindi tao ng MILF. So, para mo pa pinuspone ang eleksyon kung hindi mo rin naman bibigyan ng pagkakataon ang MILF na magkaroon ng kakayahan at patunayan sa kanilang mga mamamayan na kaya nila yung posisyon ng pagiging leaders dyan sa Mindanao. Maraming usapin, maraming chismis-chismis na marami raw mga pera na lumalabas, na hindi naman dapat lumabas, mga natanggap, maraming yumaman. Well, ako naman po, masasabi ko, talaga naman from the very beginning, kinakailangan kapag ikaw ay nagtuturo sa mga mandirigma kung paano maging leaders, bantayan ang pondo. Kasi nga wala silang sapat na kakayahan dyan at alam naman nila
at na kung sa Luzon ay may korupsyon, meron din korupsyon sa Mindanao. Pero nung panahon kasi ni Tatay Digong, kahit papano, takot sila Dahil alam nila na bagamat pinagbibigyan sila ni Tatay Digong, hindi naman kukonsintihin ang lantarang korupsyon. At dahil naniniwala rin naman si Tatay Digong dun sa liderato ng BARM. Now, hindi man sila tried and tested na mga leaders ng LGU, ang katunayan naman sila ay ideologues. Ibig sabihin, matindi ang paniniwala nila. At dahil dyan, nakakaliwalaan naman sila ni Tatay Digong na bagamat hindi completely mawawala ang korupsyon, lalong-lalo na dahil wala nga mandato sa taong bayan ng mga leaders ng BARM, matinding dispresyo ng mga opisyalis nila, hindi naman garapal. Pero ngayon po, nagkaroon ng usapin na garapalan na ang korupsyon, ang namumuno sa BARM, walang tiwala ang MILF, at dahil po dito, yung mga pangako na napako sa hangin, lalong-lalo na yung mga tulong kabuhayan na hindi nakuha ng mga MILF, hayan, nag-anunsyo na. Itigil muna ang kooperasyon pagdating sa decommissioning. Ibig sabihin, itigil muna ang pagsuko ng mga baril. Ito po'y tunay na nakakabahala. Kasi parang napakalaki na ng ating sinugal para sa kapayapaan dyan sa Mindanao. Napakalaki ng halaga ang naibuhos natin para sa Mindanao, para suportahan ng mga BARM. Napakalaki ng oras ang binuhos, lalong-lalo na ni Presidente Duterte at nung administrasyon bago sa kanya, Presidente Aquino, para magkaroon ng ganitong kasunduan. At ngayon, mukhang mababaliwala. Bakit? Dahil hindi naging tapat sa kasunduan ang dapat magpatupad ng kasunduan ngayon, ang Marcos administration, nabulag sa pera ang mga dapat na namimigay ng pera doon sa mga nangangailangan sa Mindanao at siyempre walang katuparan sa mga pangako. Di ba ho, narinig naman ho natin itong ang naging pahayag ni Spokes Harry Roque na ngayong administrasyon ni Marcos Jr. Garapalan na ho sa BARM. Garapalan na po dyan sa MILF. Hindi ho katulad noong namumuno pa si Pangulong Duterte na matindi ho ang respeto sa kanya. Kasi mga ka-update, yung ipinapakita hong kilos ni PRRD, mga ka-update, talagang karespe-respeto. Pinagkatiwalaan niya ang mga kapatid nating Muslim dyan sa Mindanao. Pero ngayon mga ka-update, nabubuwag na ho ang pagsasama-sama ng Kristiyano at Muslim sa Mindanao sa kadahilan ng korupsyon, pagnanakaw. Kaya makikita ho natin sa ipinapalabas ngayon ng media mga ka-update, ipinapakitang nagiging kontrabida na naman ang mga kapatid nating Muslim. Hindi ho katotohanan yan. Walang katotohanan ng mga inilalabas ng media. Yan po ang totoo. Ang totoo dyan, nangyayari lang po ang kaguluhan na yan dahil sa korupsyon sa administrasyon ni Marcos. Nawala po respeto dito ngayon kasi nakikita naman ho nila ang sunod-sunod na nakawan. Diba? Pero nung pamumuno ni Pangulong Duterte, matindi ho ang tingin sa kanya. Mataas, respeto. Ganyan po ang ipinagkakaiba ng administrasyon ni Pangulong Duterte at kay Marcos Jr. Yan po ang katotohanan. Diba? Nakikita si Pangulong Duterte, strong, independent leader. Si Marcos Jr. nakikita ho ng mga taong bayan ay weak leader.